Kabanata 1361. Nang marinig ang paliwanag ni Benjamin, naunawaan ni Tim sa ilang lawak na ang base ay kahawig ng isang paaralan. Tama, tumango siya bilang determinasyon, nagpa siya na mag-aral ng mabuti. Nilinggan ni Jasper si Benjamin at nagtanong, maaari ba akong matutong mag-shoot doon? Tumango si Benjamin, oo naman. Bumibilis ang tibok ng puso ni Jasper sa kaba. Pupunta ako. Iyon ay mas kawili-wili kaysa sa kanyang kasalukuyang paaralan. Sa loob ng base, katulad ng mga paaralan sa labas, sinusunod nila ang mga itinalagang panahon ng pag-aaral. Bilang karagdagan sa karaniwang kurikulum, mayroon kang pagkakataong galugarin ng anumang paksa na pumukaw sa iyong interes. Binigyan sila ni Benjamin tungkol sa sitwasyon sa base, ngunit wala siyang binanggit tungkol sa pisikal na pagsasanay. Tiyak na kaakit-akit ito, kahit na mas nakakangganyo kaysa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pag-aaral. Sina Tim, Zachary, Oliver, at Jasper ay nagsimulang umasa sa bagong lugar. Hindi pa sila nakakapunta roon, at napuno sila ng kuryosidad tungkol sa lugar. Naiwan si Jessie na walang gana. Bago maintindihan ang sitwasyon, nalilito siya at walang kaalam-alam. Pagkatapos niyang maunawaan, napagtanto niyang lilipat lang siya sa ibang lugar para mag-aral. Gayunpaman, ang pagbanggit ng karagdagang pag-aaral ay pinawi ang anumang natitirang sigasig sa loob ni Jessie. Jessie! Lumapit si Benjamin kay Jessie, ang malaking kamay nito ay marahang ginulo ang kanyang buhok. Tumangala si Jessie sa kanya, sadyang nagpout habang nagtatanong, anong meron? Tumaas ang isang kilay ni Benjamin habang mahinang nagtanong, hindi mo ba gusto ang base? Ikinawit ni Jessie ang mahahabang pilak mata at sumagot sa mahinang boses, ayoko. Hindi man lang nagulat si Benjamin sa sagot niya. Patuloy siyang nagtanong, bakit? Pupunta ang lahat ng lalaki. Sila yon, at ayoko. Sa madaling salita, nagpapalit lang ng school. Nagpout si Jessie, na nagpapakita ng matinding pagtutol. Hindi kita pinipilit na maging top scholar, but at least, you should understand the basics. Ayaw mo naman maging tanga, di ba? Tumango si Jessie, siguradong hindi ako tanga. Nakangiting ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok. Kung hindi mahilig mag-aral ang kanyang anak, hindi niya ito mapipilit. Ang base ay nag-aalok din ng mga aktibidad na naaayon sa iyong mga interes. Kapag dumating ang sandali, sasamahan kita doon. Kung hindi mo pa rin matutuklasan ang isang bagay na gusto mo, magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-uusap, okay? Kung talagang hindi mo gusto ang lugar, hindi kita pipilitin. Nakilala ni Benjamin ang pag-aatubili ni Jessie na mawalay sa kanyang mga kapatid. May tiwala siya na kung lahat, 5 sa kanila ay naruroon at ang kanyang mga ginustong paksa ay magagamit, siya ay walang alinlangan na magpapainit sa ideya na naruroon din. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nadama ni Jessie na ito ay katanggap-tanggap. Sa wakas ay ngumiti siya. Okay, natuwa rin si Gavin dahil ang tanging hiling niya ay maging masaya ang kanyang kapatid. Hindi na siya nag-aalala kung pipiliin niyang manatili sa kanila doon. Hindi naman masama ang desisyon ni Mr. Graham. Kung hindi mo nagustuhan doon, palagi kang makakasama ni Mommy sa bahay. Natuwa din si Jasper para kay Jessie. Naningkit ang mga mata ni Jessie habang tumatango. I'll stay home with Mommy. Doon kayo mag-aral ng masigasig. Tumawa si Oliver at mapaglarong sumulpot, sigurado ka bang hindi magbabago ang isip mo? Baka matagal pa tayong hindi uuwi. Baka mamiss mo kami at gusto mong makita ang mga mukha namin. Nagpout si Jessie at kumurap ng ilang beses. Hindi ba sinabi ni Mr. Graham na maghintay tayo hanggang sa medyo matanda na tayo para umalis? Maghihintay tayo hanggang sa matapos ang bakasyon. Makakasama kita sa base sa panahon ng bakasyon. Makalipas ang ilang taon, maaari na akong manatili sa bahay at tulungan si Mommy na alagaan ang ating maliliit na kapatid. Hindi ba't maganda iyon? Kung mismo ako, maaari kitang i-video call sa gabi. Natawa sina Zachary at Tim sa inosenteng naiisip niya. Okay lang Jessie, kung ayaw mo dyan, umuwi ka na lang. Proteksyon si Gavin kay Jessie, ayaw niya. Para pilitin siya ng sobra. Ang kanyang kaligayahan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Sinulyapan ni Benjamin si Zachary at pinaalalahanan siya, mayroon ka pang oras para masanay. Sino ang nakakaalam, baka magbago ang isip ni Jessie. Sinulyapan ni Jessie si Benjamin, sinalungat ito sa kanyang puso. Hindi siya magbabago, hindi talaga. Gayunpaman, nang siya ay dumating sa base, siya ay naglaro ng mas wild kaysa sa kanyang mga kapatid, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagnanais na umuwi.
Makalipas ang maraming taon, nahihirapan si Benjamin na makita man lang ang kanyang anak, na ikinalulungkot niya ang desisyon niyang ipadala siya sa base kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki. Kabanata 1362. Maligo ka na. Matapos talakayin ang bagay na ito sa mga bata, ikanaway ni Benjamin ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaari na silang umalis. Sinulyapan siya ng mga bata, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo, naiwan si Benjamin na nabigla sa kanilang bilis. Nang makitang tumatakbo ang kanyang mga apo, mabilis silang tinawag ni Darius para makapagpahinga sila. Gavin, Tim, Zachary, Oliver, Jasper, Jesse, halika rito at uminom ng juice. Lolo, ang malambot at malambing na boses ng mga bata ay nagdulot ng kaliwan at kagaanan sa puso at kaluluwa ni Darius. Great Grandaunt, Mr. Whitley, gising ka pa ba sa ganitong oras? Ang mga bata ay tumira sa paligid nila, ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa mga ngiti na hindi nagpapakita ng pahiwatig ng kamakailang parusa na kanilang natanggap. Hindi pa, puyat ka pa rin, di ba? Nakangiting tinukso ni Edwin ang mga bata. Nagtawanan si Gavin at ang mga bata. Kami ay ipinadala upang tumayo sa sulok bilang parusa. Kung hindi, kami ay naligo at natulog na ngayon. Sabay tawa ni Darius at Mary, ang kanilang mga titig ay magiliw na nakatuon sa mga bata. Pareho silang yumuko para magbuhos ng juice para sa mga bata. Halika, uminom ng juice. Pagod ka na ba? Magiliw na tanong ni Darius, ang magiliw niyang titig na gumagalaw sa kanyang mga apo. Umiling-iling ang 6 na bata habang humihigop ng kanilang katas. May bahid pa nga ng katas si Jessie sa mga sulok ng kanyang bibig, ang cute na cute. Lolo, hindi kami pagod. Sigaw ni Zachary bilang tugon, sabay ngiti kay Darius. Tumawa si Darius at tumango. Mabuti naman, simula ngayon dapat makinig ka na sa mommy at daddy mo. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo na maparusahan. Huwag kang makisali sa mga mapanganib na gawain. Napatingin si Gavin at ang iba pa kay Darius. Hindi nila sinabi ang kanilang mga reklamo at masunuring tumango. Lolo, hindi pa ba nakabalik si Mr. Bailey at ang iba pa? Laminggalinga si Oliver ngunit hindi niya nakita si Sean at ang iba pa. Iniisip niya kung hindi pa ba sila tapos sa kanilang pagtakbo. Baka hindi pa sila tapos sa pagtakbo. Excited na kumikinang ang mga mata ni Jasper. Tumawa ng mahina si Darius. Hindi pa siya bumabalik, kaya malamang nasa kalagitnaan pa siya ng kanyang pagtakbo. Kung hindi, nakabalik na siya ngayon. Lolo, may ideya ka ba kung nasaan siya at ang iba pa? Inosenteng ipinikit ni Jessie ang kanyang mga mata, ang kanyang nakakaakit na kilos ay naging dahilan ng pagtawa ni Darius, ang kanyang mga mata ay lumukat sa mga sulok. Binuhat ni Darius si Jessie sa kanyang kandangan, masuyong hinaplos ang kanyang buhok. Magiliw niyang sinabi, sa kalsada sa labas, Jessie, gusto mo bang puntahan sila? Tanong ni Gavin, nakasandal para silipin siya. Nilabas ni Jessie ang kanyang dila habang sinusulyapan ng iba. Ayaw mo bang puntahan sila? Nagkatinginan ng 6 na bata, pagkatapos ay nagpaabot din ng imbitasyon kay Darius. Lolo, lumabas tayo at panoorin si Mr. Bailey at ang iba pa na tumatakbo. Maaari nating pasayahin sila habang tayo ay naruroon. Dahil hindi sila makaupo at gustong lumabas at maglaro, pumayag kaagad si Darius. Sige, sasamahan ka ni Lolo. Sumama ka sa amin. Inimbitahan ni Darius sina Edwin at Mary. Hindi siya makatulog kahit matutulog na siya ngayon, kaya mas mabuting panoorin niya ang pagtakbo ng mga nakababata. Sinundan sila ni Edwin at Mary, na sinamahan sila sa paglalakad. Nasa itaas na si Arisa nang marinig niya ang tawanan at mapaglarong ingay ng mga bata na nagmumula sa ibaba. Naiintriga, napatingin siya sa balkonahe. Tapos na ba ang mga bata sa kanilang parusa? Paalis na ba sila? Sa kabila ng kanyang matinding pagnanais na makipagsapalaran sa labas at masaksihan mismo ang mga bagay-bagay, nagpigil siya sa sarili, na masunuring nakahiga sa kama na may dalang libro. Gayunpaman, ang kanyang focus ay patuloy na lumilihis sa labas, na nagpapahirap sa kanya na mag-concentrate sa kanyang pagbabasa. Matapos gawin ang kanilang parusa, hindi na sila umakyat sa itaas para samahan siya. Sa isiping ito, isang bakas ng pagkabigo ang bumalat sa puso ni Arisa. Napabuntong hininga si Arisa, kinuha niya ang kanyang telepono, nagbabalak na tingnan ito nang may dumating na hindi inaasahang tawag. Hindi sigurado kung sino iyon, nag-alinlangan siya bago sinagot ang tawag. Isa, nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, tumigil si Arisa ng ilang segundo bago ibinaba ang telepono.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagring ang telepono, at ito ay ang parehong numero. Nagnganga ang ngipin ni Arisa. Pagsagot sa tawag, nagtanong siya ng walang pakialam, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kabanata 1363. Isa, can you stop being so brusque with me every time we talk? Do you calling you always have to mean there's something urgent? Hindi ba pwedeng dahil lang sa pag-aalala ko sa'yo? Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Regan, hindi sigurado kung gaano ito kay Toto. Walang ganang makisawsaw si Arisa, sarkastikong sagot niya, nasaan ka noong kailangan kitang alagaan? Hindi pa ba huli ang lahat para pakialaman mo ako ngayon? Pulang-pula ang mukha ni Regan. Dahil ayaw niyang magalit si Arisa, tinanong niya ng may halong lamang, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Regan, I've told you, I don't need your concern. And you don't have to force yourself to act as a benevolent father. Kung wala nang iba, I'm hung up. Ayaw makipag-usap sa kanya ni Arisa. Hindi ganoon kalapit ang kanilang relasyon. Tumanggi siyang maniwala na ang saloobin ni Regan sa kanya ay nagbago ng husto ng walang anumang lihim na motibo. Medyo nabulunan si Regan, pagkatapos ay nauutol, talagang nag-aalala ako sa iyo. Nasa ospital ka pa ba? Nakauwi na ako. Walang pakialam na sagot ni Arisa. Hindi dahil gusto niyang tumigil na sa pag-aalala si Regan, kundi dahil ayaw niyang marinig ang patuloy na pagtatanong nito. Hindi masyadong kaaya-aya para sa kanya na makipag-chat sa kanya ng matagal. Mabuti naman, siguraduhin mong magpahinga ka ng maayos. Kumain ka pa ng supplements. Tatawagan ulit kita next time. Huwag mo na akong i-block ulit. Payo ni Regan bago niya ibinaba ang telepono. Tinitigan ni Arisa ang kanyang telepono, nakitang kakaiba ang kilos ni Regan. Nag-aalala lang ba talaga siya sa akin, o may ulterior motive ba siya? She scoffed. Kung may konsensya si Regan, matagal na niya itong napagtanto. Bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Naalala pa niya ang tag-ulan 5 taon na ang nakalilipas nang itaboy siya ng mga ito sa bahay. Wala na siyang mapupuntahan at halos mamatay na sa kanilang mga kamay. Sa tuwing naiisip ni Arisa ang mga hindi kas-iya siyang alaalang iyon, sumisimbolo ng puot sa kanyang mga mata. Hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone ay napaatras siya sa kanyang alaala, sinagot ang tawag ng hindi man lang tinitingnan ang pangalan ng tumatawag. Hello, anong mali? Isang boses na puno ng pag-aalala ang nakarating sa kanyang mga tainga, na agad na nagpapaliwanag sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala lang, bulong ni Arisa sa sarili, ayaw niyang masyadong mag-alala si Benjamin sa kanya. Anong problema? Ang hina mo, nagalit na naman ba ang mga bata? Hindi naniwala si Benjamin sa kanyang walang kwentang tugon. Siya yung tipong hindi sasabihin kahit kanino kung ano ang mali-maliban kong tatanungin. Bahagyang tumawa si Arisa. Hindi, nakatanggap lang ako ng isang tawag mula kay Regan, na nagpapaalala sa akin ng ilang hindi kas-iya siya. Mga alaala, nanatiling tahimik si Benjamin saglit, pinipigilang magtanong kung ano ang hindi kanais-nais na bagay, ayaw niyang balikan niya ito. Mukhang marami siyang libreng oras. Dahil hindi niya pinansin ang mga sinabi ko, tuturuan ko siya ng leksyon. Salamat, mahal, ngunit gusto kong hawakan ito sa aking sarili. Malinaw si Arisa sa pakikitungo sa pamilya York mula nang bumalik siya sa bansa. Maya-maya, hindi na niya narinig ang boses ni Benjamin. Napatingin siya sa phone niya at nakita niyang binabanan niya ito. Napabuntong hininga si Arisa, nakasandal sa ulo ng kama habang ang kanyang mga iniisip ay hindi napigil ang lumipad patungo kay Regan. Na-curious siya kung ano ang totoong intensyon nito. Pagpasok ni Benjamin, nakita niya itong malalim ang iniisip. Umupo siya sa tabi niya at marahang hinawakan ang mukha niya. Nabawi ni Arisa ang kanyang katinoan at sinalubong ang kanyang nagmamalasakit na tingin, nakaramdam ng init sa kanyang puso. Natawa siya at, sinabing, nagtataka ako kung bakit bigla mong ibinaba ang telepono. Natapos mo na ba ang iyong ginagawa? Mas mahalaga ka. Panay ang tingin ni Benjamin sa kanya, seryoso ang mukha. Bumilis ang tibok ng puso ni Arisa habang matamis itong ngumiti. Minor issue lang yan. Don't worry about it. Tumango si Benjamin at marahang hinaplos ang kanyang ulo, naglalabas ng aura ng pangangibabaw. I can't believe Regan dares to bother you again. Mukhang natutuwa siyang pahirapan ka. Pupunta ako bukas sa York Group. Kapag hindi ko siya tinuturuan ng leksyon, iisipin niyang madali kang mabuli at wala kang susuportahan. Labas na naantig si Arisa. Nang makita ang galit na mukha ni Benjamin, hindi na siya tumanggi. Oo naman, sige, ngumiti siya kay Benjamin.
Natigilan si Benjamin sa pag-aakalang ayaw niya ng tulong nito. Marahan niyang kinurot ang pisngi niya. Akala ko sasabihin mo ulit hayaan ko ang sarili ko. Napangiti si Arisa at sinabing, mas gusto kong kunin ang mga bagay sa sarili kong mga kamay dahil mas kasiya siya ang paghihiganti sa aking mga kaaway. Gayunpaman, wala akong pakialam kung may tumulong sa akin, lalo na kung ang taong iyon ay asawa ko. Masaya akong turuan sila ng leksyon para sa iyo. Itinaas ni Benjamin ang kanyang baba, kumikislap ang kanyang mga mata sa amusement. Kabanata 1364. Bumabuti ang pakiramdam. Tanong ni Benjamin, nakadikit ang noo nito sa noo niya, puno ng pag-aalala. Natouch naman si Arisa. Talagang nararamdaman niya ang pag-aalala mula kay Benjamin, hindi tulad ng tinatawag na pag-aalala mula kay Regan. Kahit na ang bawat salita at pangungusap mula kay Regan ay puno ng pag-aalala, hindi niya ito naramdaman. Ang pagkakaiba sa pagitan ng katapatan at kawalan ng katapatan ay medyo malinaw. Manam, tumango siya, pero hinawakan niya ang noo niya para hindi siya makagalaw, at tumawa siya ng mahina. Hinalikan siya ni Benjamin sa ilong at sa lobby. Ginantihan din ni Arisa ang kanyang pagmamahal, bahagyang hinalikan ang gilid ng kanyang bibig, na nagdulot naman ng mas mapusok na halik mula kay Benjamin. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay binitawan na siya ni Benjamin. Ang nag-aapoy na tingin nito ay nakatuon sa kanyang mahiyaing kilos habang nakaramdam siya ng matinding kasiyahan sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinalubong ni Arisa ang nagninangas niyang tingin. Saglit na damilat ang kanyang mga mata, at marahang itinulak siya palayo gamit ang kanyang kamay. Okay na ako ngayon, pwede ka nang magpatuloy sa trabaho mo. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang kamay, pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Hindi ba dumating ang mga bata para samahan ka? Pagdating pa lang niya, hindi niya nakita ang mga bata at hindi niya alam kung saan sila nagtakbuhan. Tahimik din ang taas, dapat nasa may garden sila. Napatitig si Arisa kay Benjamin, narinig niya ang malayong boses ng mga bata bago niya kinuha ang telepono kanina. Nagtaas ng kilay si Benjamin, alam na niya kung saan nagsitakbuhan ang mga bata. Sinabi niya sa kanya, marahil ay pumunta sila para manood kay Sean at sa iba pa na nagjo-jogging. Si tatay at ang iba ay wala rin sa ibaba, kaya malamang na sumama sila sa kasiyahan. Sinulyapan ni Arisa si Benjamin at sadyang nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Kung hindi lang ako nakakulong sa paghiga, gusto ko sanang lumabas kasama sila. Tumawa si Benjamin, pinisil ang kanyang ilong, at nagtanong, gusto mo pa bang lumabas? Noon, halos tapos na sana si Ethan at ang grupo niya sa kanilang pagtakbo. Ilang beses na tumawa si Arisa. Hindi pa siya tulog at laging naghahanap ng gagawin. Siguro tapos na sila magjogang. Sinabi sa kanya ni Benjamin habang kinukuha ang surveillance footage. Sure enough, hindi kalayuan sa main gate, si Ethan at Sean ay nakahandusay sa kalsada habang si Jack ay nakatayo sa isang tabi. Si Bradley na lang ang naiwan, ngunit hindi na siya tumatakbo, ang mga taong naglalakad ay mas mabilis kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, si Bradley ay pagod at basang-basa sa pawis. Nahihirapan siyang gumalaw at humihingal. Gaano kakilakilabot, bulalas ni Arisa habang nakatingin sa estadong kinaroroonan ni Bradley. Sumunyap si Benjamin sa kanya, bahagyang nanunuya, naaawa ka ba sa kanya? Tumawa si Arisa, hindi, kaya lang ramdam ko ang pagod niya sa pagtingin lang sa kanya. Palihim nilang kinuha ang mga bata para bugbugin ang isang tao. Dahil dito, tiyak na karapat dapat silang parusahan para dito. Napakaganda ng pisikal na kakayahan ni Jack. Hindi ko man lang masabi na tumakbo siya ng 30 kilometro. Napatitig si Arisa sa tuwid na poster ng militar ni Jack, puno ng paghanga. Nagsasanay siya sa buong taon, kaya natural, ang kanyang pisikal na fitness ay mas mahusay kaysa sa iba. Kung hindi, ang lahat ng mga taon na ginugol niya sa base ay magiging walang kabuluhan. Hindi na nagulat si Benjamin dahil medyo pamilyar siya sa sitwasyon ni Jack. 30 kilometers lang, pagod na sina Ethan at Sean. Mukhang kailangan ko pang pataasin ang physical training nila in the future. Nang marinig iyon ni Arisa ay kumaibat ang gilid ng kanyang bibig. Sa kaibuturan niya, nakaramdam siya ng matinding simpatiya kina Sean at Ethan. Sa surveillance footage, nakita niya ang mga bata, sina Darius, Mary, at Edwin na nakatayo sa tabi ng kalsada, naghihintay na matapos si Bradley. Walang ingay kaya hindi masabi ni Arisa ang mga sinasabi nila pero halatang tuwang-tuwa ang mga bata. Kahit nakakatapos lang ng parusa ng maliliit na brats na iyon, mukhang masaya sila. Hindi niya maiwasang magpuna, bahagyang tumawa si Benjamin.
It shows na good mood ang mga bata. Tiyak, ayaw mo sila. Lahat down, ikaw. Kung hindi sila masaya, masasaktan ka rin. Sinulyapan siya ni Arisa at nagmatigas na sumagot, hindi mo lang ako nakitang pinarusahan sila. Hindi ako magagalit. Itinuturing niyang swerte ang sarili kung hindi siya tuluyang magagalit sa tuwing may ginagawang malikot ang mga bata. Nang magalit siya, natural na naging mas matindi ang mga parusang ibinibigay niya. Magkakaroon ng mga pagkakataon sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Benjamin, sumabay sa kanya. Napaawang ang lobby ni Arisa, walang imek. Nagsisimula na ba siyang umasa? Kabanata 1365. Humagalpak ng tawa sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie habang nakatayo sila sa pintuan. Sinabi ni Jasper, tingnan mo, Mr. Bailey. Hindi ka sapat, kahit ako ay kaya kong tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iyo. Napatulala si Sean nang marinig ang sinabi ni Jasper. Gayunpaman, ang kanyang paghinga ay punit-punit habang nakahiga siya sa lupa, at wala siyang lakas na sumagot. Samantala, tumawa si Jack at tinitigan sila ng masama. Tingnan mo kung gaano katanga ang lahat. Kanina ka pa nagpapabeya sa iyong pagsasanay, at ngayon ay hindi ka na makasabay. Kinagat ni Ethan ang kanyang mga ngipin at pinandilatan siya, humihingal habang pumapalakpak pabalik, nagsasanay ka buong araw, ngunit hindi ka pa rin mas mabilis kaysa sa amin. Lahat kayo magkasya, hindi ko na talaga kaya. Nang sa wakas ay natapos na ang kanyang pagtakbo, isinandal ni Bradley ang dalawang kamay sa dingding, humihingal na parang aso. Nakangiting lumingon sa kanya si Oliver at tinukso, Mr. Hinton, hindi dapat sabihin ng isang tunay na lalaki iyan. Si Darius at Edwin, na nakatayo sa isang tabi, ay tumawa. Hawak ng mahigpit ang kanyang tungkod, sinabi ni Darius sa boses na puno ng lakas, kayong mga kabataan ay hindi sapat na nag-eehersisyo. Dapat kang magsanay ng mas madalas, huwag maghintay, hindi mo na magagawa ito sa loob ng ilang taon. Matapos mahabol ang hininga, agad na gumanti si Sean, Kuya Graham, parusa ito. Kailangan kong magdala ng mabigat na kargada sa loob ng 30 kilometro. Kung hindi ko kailangang dalhin iyon, 30 kilometro na sana ang narating ko nang walang anumang problema. Aminin mo na hindi mo ito kayang putulin. Kaya kung tumakbo ng mas matatag kaysa sino man sa inyo, sagot ni Darius, na naglalaro sa kanyang mga lobby. Ibang bagay ka, old Mr. Graham, tugon ni Sean, na nambobola ang nakatatandang lalaki na may pilit na pagtawa. Hindi siya nang ahas na makipagtalo sa huli. Sina Gavin, Tim, at Zachary ay halos nag-obal sa pagtawa, at pinanood nila ang eksena ng may kagalakan. Gaganda ang pakiramdam mo kung mabilis kang uminom ng tubig, sabi ni Jessie kina Ethan, Sean, at Bradley. Ang batang babae ay kapansin-pansing mas maalalahanin kaysa sa kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki. Ibibili ko kayong lahat ng tubig. Tumawa si Mary nang makita niya kung gaano sila pagod, na nakahandusay sa lupa na walang lakas na maglakad. Pero pinigilan siya ni Darius. Tiningnan niya ang mga binata ng may paghamak, sa pag-aakalang sila ay masyadong mahina. No need for that, lads, it's a disgrace if you can't even handle this much. Natahimik sina Ethan, Sean, at Bradley. Madam Mary, magpapahinga lang po kami saglit bago pumasok para uminom. Pagkatapos ng isang post, itinaas ni Bradley ang kanyang kamay upang pigilan siya, pagkatapos ay pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Nanginginig pa ang mga paa niya. Pilyong kumikinang ang mga mata ni Zachary habang nakangiting nakatingin kay Bradley. Okay na ba ang pakiramdam mo, Mr. Hinton? Nanginginig ang mga paa mo na parang may Parkinson's disease ka. Ang lahat ay agad na inilipat ang kanilang mga tingin sa mga binti ni Bradley, at siya ay nagbigay ng nakakainis na tawa. Sinusubukang iligtas ang isang maliit na bahagi ng dignidad, sumagot siya, niyayanig ko lang ang aking mga binti upang i-relax ang aking mga kalamnan. Ang mga bata ay hindi bumili ng kanyang paliwanag at all sniggered. Humagalpak din ng tawa sina Sean, Ethan, at Jack. Hindi ako makapaniwala na may mas mahina pa sa atin. Di ba sabi mo nag-training ka kasama si Mrs. Graham? Natutuwang pang-aasar ni Ethan kay Bradley. Ang aming pagsasanay ay hindi kasing tindi ng sa iyo. Reklamo ni Bradley, kahit na ang mga espesyal na puwersa ay hindi nahihirapan. Sina Ethan at Sean ay nagkatusok, nakahawak sa kanilang mga tiyan, hindi na sila naglakas loob na tumawa pa. Nang sila ay nakapagpahinga ng sapat, ang lahat ay nagtungo sa bahay kasama ang mga kabataang lalaki na karga ang 6 na bata. Umalangaw sa hangin ang kanilang tawanan.
Binuhat ni Ethan sina Gavin at Tim, si Jack naman ay sina Zachary at Oliver, pinasakay ni Sean si Jasper sa balikat niya, at binuhat naman ni Bradley si Jesse. Nagtawanan sila at naglalakohan. Samantala, sina Darius, Edwin, at Mary ay nagniningning habang sumusunod sila sa likuran nila, nag-aatubili na alisin ang kanilang mga mata sa mga bata. Bilisan mo, Mr. Bailey. Giddy up, hindi man lang nagpapigil si Jasper. Nakaupo sa mga balikat ni Sean, sinipa ng bata ang kanyang maliliit na binti at hinawakan ang ulo ni Sean gamit ang dalawang kamay, tinatreto ang huli na parang siya ay isang tunay na kabayo. Humadjajak si Jesse habang pinagmamasdan sila. Napakasaya niyan. Maaari din kitang pasakayin ng kabayo, sabi ni Bradley na nakangisi. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang maliit na batang babae sa kanyang mga balikat at sumakay sa isang pagjagang na nagpatawa sa kanya. Kabanata 1366. Nang makita iyon, tumanggi sina Ethan at Jack na madaig. Sumunod din sila, pinaupo ang maliliit na bata sa kanilang mga balikat, isa sa bawat gilid. Kumapit ng mahigpit, mga bata. Tatakbo tayo pabalik, sabi nila sa mga bata. Pagkatapos na may isang braso sa paligid ng mga binti ng bawat bata, tumakbo sila pasulong. Go! 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 Mas mabilis, aabutan na tayo ni Mr. Frank. Malapit na tayong matalo, kaya mo yan. Nakapatong sa balikat ng mga lalaki, ang mga bata ay puno ng pananabik. Ibinaba nila ang kanilang mga paa pabalik-balik, sumisigaw sa tuwa. Sa sumunod na segundo, lahat sila ay naghahabulan upang tingnan kung sino ang unang makakarating sa bahay. Masigla at mapaglaro ang kapaligiran. Sumunod sina Darius, Edwin, at Mary sa likod, na nakangiti mula tenga hanggang tainga. Maging si Arisa na nasa kwarto ay rinig na rinig ang tawa ng mga bata at ang ingay ng kanilang pagsasaya. Bumalik na ba ang mga bata? Kinapa niya ang kanyang leeg upang mausisa ang balkonahe, kahit na wala siyang makita. Napangiti siya nang makita kung gaano siya naiinip. Pupunta ako upang tingnan. Lumingon siya pabalik sa kanya, pagkatapos ay sinundan siya ng tingin habang patungo ito sa balkonahe. Hindi niya mapigil ang magpout at magbulong-bulungan sa loob na hindi siya dinala nito doon. Tumingin sa ibaba at nakitang pauwi na si Sean at ang iba kasama ang mga bata, umubo si Benjamin. Napatingin sa direksyon niya ang maingay na grupo sa ibaba. Tuwang-tuwang kumaway si Jasper sa kanya at sumigaw, Mr. Graham. Bahagyang itinaas ni Benjamin ang kanyang baba bilang pagkilala, pagkatapos ay tinawag sila, miss na kayo ng mommy mo. Umakyat ka na. Nang marinig iyon, parehong natuwa at nagalit si Arisa. Mamulong siya, kailan ko sila na-miss? Samantala, ang mga bata ay natuwa sa sinabi ni Benjamin at hiniling na pababain sila mula sa mga balikat ng mga lalaki. Akyat tayo sa itaas para makita si mommy. Hindi nagalit sa atin si mommy. Dahan-dahan, babala ni Sean sa kanila habang nakayuko siya para ibaba si Jasper. Nagmamadali ding ibinaba ni na Ethan, Jack, at Bradley ang iba, sa takot na baka magpumiglas sila at mahulog. Hindi pa man sila nakakabitaw ay dumausdas pababa ang mga bata at tumakbo patungo sa bahay. Samantala, sinalubong ng tingin ni Benjamin si Arisa nang maglakad siya pabalik sa silid. Lumapit siya nang nakangiti at nagtanong, anong problema? Wala, sagot niya sabay nguso. Kinurot niya ang pisngi niya at medyo nayayamot na sinabi, tinawag ko na ang mga bata para lumapit. Malapit mo na silang makita. Nang makita ang hitsura ng kanyang mukha na nagpapakitang naghihintay siya na purihin siya nito, nawalan siya ng masabi, at kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig. Nagsasaya sila, bakit kailangan mo pa silang tawagin para pumasok? Ngayon mo lang sana ako binuhat sa balcony. Itinaas niya ang kanyang palso at itinuro ang kanyang relo para makita niya. Gabi na, dapat ay paparating na sila para magpahinga. Sa sandaling iyon, ang mga bata ay tumakbo sa itaas at nagsimulang sumigaw bago pa man sila makarating sa pintuan. Mommy, nandito na tayo. Mommy, nang marinig ang sigaw ng mga bata, tuwang-tuwa si Arisa. Nakaluwag na hindi sila galit sa kanya. Mommy, sunod-sunod na pumasok ang 6 na maliliit na bata, handang tumakbo sa kanya. Mabilis na humakbang si Benjamin sa kanilang harapan, na nagbabala, mag-ingat na huwag mabangga ang mommy mo. Ang mga bata ay naglabas ng kanilang mga dila sa kanya, pagkatapos ay marahang niyakap si Arisa. Mommy, namiss mo ba kami? Natawa siya at niyakap sila. Oo naman, saan ka na nagpunta? Pumunta kami para panoorin si Mr. Bailey at ang iba ay tumatakbo. Si Mr. Hinton ang pinakamahina. Ni hindi niya kaya na malampasan si Mr. Bailey.
Hindi rin kinaya ni Mr. Bailey. Matagal siyang nakahiga sa lupa, hinahabol ang kanyang hininga. Nagsimulang magdaldalan ang mga bata kay Arisa. Habang nakikinig siya, kitang-kita niya kung gaano kasaya silang lahat. Kahit basang-basa na sila ng pawis, masigasig silang nagpatuloy sa pag-uusap. Kung hilingin kong tumakbo ka ng ganyan, sa tingin mo kaya mo? Mapanuksong tanong niya habang pinupunasan ang mga ito. Agad na bumagsak ang mukha ng mga bata. Mami, hindi mo pa rin iniisip na parusahan kami, di ba? Tanong ni Zachary. Kabanata 1367. Hanggat kumilos ka, hindi na kailangan ng parusa. Hindi alam ni Arisa kung matatawa o maiiyak. Hindi naman siya adik sa pagpaparusa sa mga tao. Mommy, we promise to behave and always priority our safety, sincero ni Zachary sa kanya. Si Mommy ang pinakamahusay. Sumugod si Jasper para yakapin si Arisa, hinalikan ito sa mukha. Nagsiksikan din sina Jessie at Oliver para halikan siya. Mommy, salamat Mommy. Sumandal din si Tim at binigyan siya ng halik sa pisngi. Nag-iwan ng bakas ng laway ang mga halik ng mga bata sa mukha ni Arisa. Hawak niya ang mga ito sa kanyang mga bisig. Tumawa siya at sinabing, tama na. Nang makita siyang halos mabaliw sa mga bata, mabilis na pumasok si Benjamin para hilahin ang mga bata. Tigilan mo na ang pag-abala sa mami mo. Maligo ka na. Batid ang mga alalahanin sa kalusugan ni Arisa. Ang mga bata ay walang sama ng loob kay Benjamin. Sumama sila kay Arisa, nakipag-usap ng ilang sandali bago sila nagretiro sa sarili nilang kwarto para maligo. Kung mayroon kang mga gawain na dapat asikasuhin, huwag mag-atubiling magpatuloy. Matutulog na ako, sabi ni Arisa kay Benjamin habang nakahiga siya. Napatingin si Benjamin sa kanya. Hindi ka ba pupunta sa banyo? Umiling si Arisa, pinapakalma ang sarili. Ayokong bumangon ngayon. Kapag kailangan ko, tatawagan kita. Manam. Tumango si Benjamin, kinulong siya bago siya lumabas ng kwarto. Sa ibaba, si Sean, Ethan, Jack, at Bradley ay casual na nag-uusap sa sopa, habang si Edwin ay nasa kusina at naghahanda ng hapunan para sa kanila. Matapos makumplito ang isang 30 kilometrong pagtakbo na may mga timbang, talagang nasunog sila sa kanilang hapunan. Dahil dito, tungin din ng husto ang kanilang gutom. Nang makitang bumababa si Benjamin sa hagdan, lahat sila ay napalingon sa kanya, at malugod siyang binati. Ginoong Graham, Benjamin. Napatingin sa kanila si Benjamin. Nang mapansin niya ang kanilang mapang asar na anyo, nagpakawala siya ng mahinang sunggal. 30 kilometers lang. Ganyan ba ang lawak ng kakayahan mo? Natahimik naman ang iba. Tumawa ng awkward si Sean, hindi pinansin ang pang-aalipusta ni Benjamin. Benjamin, buong araw akong nagtatrabaho sa ospital. Paano ko maihahambing sa iyo? Tumawa si Benjamin nang mapaglaro ang kanyang tingin sa kanila. Kung nais mong maiwasan na maging paksa ng Gavin at ng mga pagbibiro ng mga bata, pinakamahusay na sumunod sa iyong gawain sa pagsasanay sa umaga. Oo, Mr. Graham. Magpapakita ako ng magandang halimbawa para sa mga bata sa hinaharap. Buong sigla at sigasig na pahayag ni Jack. Umupo sa tabi niya, halos mabingi si Sean sa lakas ng tunog. Ipinasok niya ang kanyang daliri sa kanyang tainga at mamulong, kailangan ba talagang sumigaw ng napakalakas? Sina Ethan at Bradley ay nagpalitan ng nakakatuwang mga tingin, na pinagsaluhan ang sitwasyon. Kahit medyo malayo ang kinauupuan nila kay Jack, ang malakas na bulalas niya ay nagulat din sa kanila, na pumukaw sa kanilang empatiya para kay Sean. Sumulyap si Ethan kay Benjamin at sumagot, Mr. Graham, mag-eehersisyo ako araw-araw tuwing may oras ako. Kung maaari, anyayahan ko ang mga bata na sumama sa akin. Kakausapin lang ni Benjamin ang bagay na ito sa kanila. Sa makatuwid, kinuha niya ang pagkakataong ito upang pag-usapan ang mga gawain sa pagsasanay sa hinaharap para sa mga bata. Para sa pang-araw-araw na pagsasanay, sina Ethan at Sean ang namamahala. Sa panahon ng bakasyon, si Jack ang papalit. Nakaramdam ng pagod si Ethan, ngunit pinipigilan niyang ipahayag ng malakas ang kanyang pagod. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap niya, ang pag-asang makibahagi sa bawat araw sa mga bata ay nagdulot sa kanya ng napakalaking kaligayahan. Walang problema si Sean dahil dito siya nakatira ngayon. Ang pag-aasikaso sa mga gawain sa pagsasanay ng mga bata sa umaga at gabi ay hindi naging problema para sa kanya. Benjamin, hanggang kailan tayo mananagot para dito? Don't tell me gusto niyang ipagpatuloy ko ang pagsasanay sa mga bata pagkatapos kong bumalik sa ospital para magtrabaho. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin.
Hanggang sa magsimula na silang mag-aral sa base, ibinuka ni Sean ang kanyang mga lobby at idiniin, kailan iyon. Payag ba talaga si Benjamin na ipadala ang mga bata sa base? Pumayag ba si Arisa? Depende kung kailan sila masasanay. Hindi maibigay ni Benjamin sa kanila ang eksaktong oras. Napakabata pa nila, walang ganang sabi ni Sean. Sa edad nila, ilang taon na akong nagsasanay sa base. Noong bata pa si Benjamin, dinala siya ni Darius sa base militar. Isinailalim niya siya sa pagsasanay na katulad ng sa sarili niyang mga sundalo, na hindi pinansin ang katotohanang bata pa si Benjamin. Nang malaman iyon, tumahimik si Sean. Kabanata 1368. Matapos makipagkwentuhan sa kanila saglit, pumunta si Benjamin sa kanyang pag-aaral para magtrabaho, naiwan ang iba para magpahinga sa sala. Nang matapos si Edwin sa paghahanda ng hapunan, pumunta si Sean sa pintuan ng study at tinawag si Benjamin. Benjamin, gusto mo ba ng hapunan? Habang ninanamnam ang kanyang paelya, sumulyap si Sean kay Benjamin. Inamin niya na masarap ang seafood paelya ni Edwin. Napatingin si Benjamin kay Sean, ang bango ng paelya ay umaalingaw-ngaw sa kanyang ilong. Paelya? Tanong niya. Oo, napakasarap ng seafood paelya ni Edwin. Sabi ni Sean, ilang kagat pa. Kung sino man ang hindi nakakaalam ng mabuti ay iisipin na siya ay nakaligtaan ng hapunan at kanina pa siya nagugutom. May natitira pa ba? Tanong ulit ni Benjamin. Tumango si Sean. Oo, kung nagugutom ka, kuhaan kita ng plato. Hindi na kailangan. Tinawag ni Benjamin si Arisa. Tanungin ko kung gusto ni Arisa. Sinama ni Sean ng mapaglarong sulyap si Benjamin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinutukso. Hindi ba't ikaw ang nagsabing nagpapahinga si Arisa? Natutulog siya, pero gusto mo pa siyang gisingin para kumain. Hindi siya pinansin ni Benjamin. Naghintay siya ng ilang sandali bago tuluyang sinagot ni Arisa ang telepono. Anong meron? Habang ang kanyang boses ay parang nahihilo, itinaas ni Benjamin ang isang kilay at mahinang nagtanong, natutulog ka na ba? Medyo pagod na ako, humikab si Arisa. Ang mga bata ay nag-good night sa kanya pagkatapos ng kanilang shower at nagretiro sa kanilang mga silid. Ngayong naiwang mag-isa, natagpuan niya ang sarili na naiinip at nahiga na. Gusto mo bang kumain ng paelya? Tanong ni Benjamin na nag-aalalang baka magutom siya sa hating gabi. Saglit na nag-alinlangan si Arisa, pagkatapos ay nagtanong, ikaw ba ang gumawa niyan? Hindi, ito ang seafood paelya ni Edwin. Sinabi ni Benjamin sa kanya. Sa mimangot si Sean, may inihaw na pagkain din. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Malinaw na narinig siya ni Arisa. Nagugutom ako, pwede mo ba akong bilhan? At ilang barbecued food din. Sumagot si Benjamin bago tinapos ang tawag. Tumayo siya sa kinauupuan niya at lumabas ng study. Habang nilalampasan niya si Sean, agad na tumabi ang huli para iwasan ang matalim na tingin ni Benjamin, na nag-aalok ng nakakahiyang tawa sa proseso. Gustong-gusto ni Arisa ang mga pagkaing inihaw, at ayos lang na magpakasawa dito paminsan-minsan. Hanggat hindi pagkain ang nakakapinsala sa mga buntis, maaari niyang kainin ang anumang gusto niya. Ang pagpapanatili ng isang masayang kalooban ay pinakamahalaga. Habang papalapit si Benjamin sa restaurant, nakaupo doon lahat sina Ethan, Jack, at Bradley, buong pusong nagpipista. Nang makita siya, nagmamadali silang kumaway sa kanya. Ginoong Graham, I enjoy ang pagkain. Ikinaway ni Benjamin ang kanyang kamay. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng isang plato, nag-serve ng isang bahagi ng paelya para kay Arisa bago din pumili ng ilang barbecued items para sa kanya. Para ba ito kay Mrs. Graham, Mr. Graham? Hinuha ni Edwin mula sa kilos ni Benjamin na malamang na para kay Arisa ang pagkain. Lumapit siya para tumulong sa pagbitbit ng ilan sa mga pinggan. Oo, sumagot si Benjamin, dala ang pagkain para sa isang tao sa itaas. Hindi ba kumakain si Gavin at ang iba pa? Napasulyap si Sean sa kanila habang nakaupo sa dining table. Pumunta si Ethan para ipatawag ang mga bata kanina. Natulog na ang mga bata. Humalaklak si Ethan. Umakyat na siya para kunin ang mga bata at nalaman niyang tulog na sila. Mabilis iyon. Gulat na bulalas ni Sean. Siguro pagod na sila. May gusto ka pa bang makuha? Sisimulan ko na agad ang paghahanda nito, alok ni Edwin, na may layuning tiyaking handa na ang lahat bago siya magpatuloy sa pag-aayos ng kusina. Sapat na iyon. Napatingin si Sean sa masasarap na pagkain sa mesa, sa kasinulyapan si Ethan at ang iba pa. Tumango rin sina Jack at Bradley bilang pagsang-ayon.
Hindi na kailangan pang maghanda ni Edwin. Sapat na ang mga ito. Maglilinis ako ng kusina. Natatawang sabi ni Edwin. Edwin, umupo ka sa amin at kumain. Tutulungan ka naming maglinis mamaya. Sinenyasan ni Ethan si Edwin. Tumayo pa siya para kumuha ng beer. Sa hapunan, hindi pa rin sila nabusog. Edwin, samahan mo kaming uminom. Sumenyas sina Sean, Jack, at Bradley. Tumayo pa ang huli para hilahin si Edwin sa mesa. Hindi nagawang tanggihan ni Edwin ang kanilang mainit na pagtanggap. Umupo siya para uminom kasama sila. Iinom lang ako. Kailangan kong bumangon ng alas 4 ng umaga bukas para magluto ng nilaga para kay Mrs. Graham. Anong nilaga ang ginagawa mo na kailangan mong magsimula ng maaga? Nagkwentuhan sila at masayang kumain. Kabanata 1369. Tinulungan ni Benjamin na makaupo si Arisa at nilagay ang dalawang unan sa likod niya. Ito ba ay komportable, manam? Tumango siya, sumandal sa ulo ng kama, at sinulyapan ang late night snack na dala niya. Iabot mo sa akin, napakabango, kahit hindi ako nagugutom, ngayon ay natutokso akong kumain. Sa isang mahinang tawa, umupo siya sa tabi ng kama, dinala ang paelya, at sinimulang pakainin siya ng isang kutsara. Ako mismo ang gagawa. Inabot ni Arisa para kunin ito, ngunit iniwasan siya ni Benjamin. Buksan mo, marahan niyang suyuan habang dinadala ang pagkain sa bibig niya. Ngumiti siya at kumagit, Ma'am Ulong, wala ka na bang ibang gagawin? Napasulyap siya sa kanya at mahinang sumagot, babalik ako sa trabaho pagkatapos mong kumain. Napatingin si Arisa sa kanya. Nasa baba si Sean at ang iba pa. Bakit hindi ka nalang bumaba at kumain kasama sila? Hindi ako nagugutom. Huwag kang mag-alala sa kanila. Nagpatuloy si Benjamin sa pagpapakain sa kanya. Nang mapansin niya ang isang butil ng kanin na damaykit sa gilid ng kanyang bibig, inabot niya ito at pinunasan. Nakangiti itong tumingin sa kanya at lumapit ng kaunti. Kung ganoon, sasamahan mo ba akong kumain? Hindi ako nagugutom, kumain ka na. Inabot nito sa kanya ang barbecue. Kinuha niya ito, papalit-palit. Kagat ng paelya at ang barbecue, lubusang nag-e-enjoy sa sarili. Masarap uminom. Napabuntong hininga si Arisa. Nagdala lang si Benjamin ng ilang merienda sa gabi ngunit hindi nagdala ng kahit anong juice o gatas. Gagawin ba kita ng juice? Tanong niya, puno ng pagmamahal ang boses habang nakangiting nakatingin sa kanya. Ikuha mo ako ng yogurt. Hindi niya gustong mahirapan siya ng sobra, kaya pumili siya ng bagay na maginhawa. Hayaan akong suriin kung mayroon pa tayong anumang sa temperatura ng silid. Inabot nito sa kanya ang paelya, saka tumayo para bumaba at kumuha ng yogurt. Dahil wala ng room temperature yogurt at mga refrigerated na lang ang natitira, ginawa pa rin niya ang kanyang fruit juice. Nakita ito ni Sean at mabilis na sumigaw, Benjamin, gumawa ka pa. Gusto rin naming uminom. Hindi tumugon si Benjamin sa lalaki, at hindi malinaw kung narinig niya o hindi. Nagpalitan ng tingin sina Sean at Ethan at tumawa. Sa mahinang boses, sinabi ng una, mukhang hindi niya tayo gagawing juice. Sobrang abala ni Mr. Graham. Kung gusto mo ng baso, maaari kong gawin ito para sa iyo, Mr. Bailey. Sabi ni Edwin kay Sean. Napabuntong hininga si Sean. Hindi na kailangan. Hindi rin naman ako marunong gumawa nito. Gusto ko lang ng baso ang gawa ni Benjamin. Hindi ba siya na mismo ang gumagawa ngayon? Pigain na lang ng ilang prutas. Hindi na aabutin. Maraming dagdag na oras. Muli siyang napatingin sa kusina at muling tumawag, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin siya pinansin ni Benjamin. Maya-maya ay lumabas ang huli na may hawak na baso ng juice. Nang dumaan siya sa hapagkainan, sinabi niya, kung gusto mo, kumuha ka ng baso. Naningkit ang mga mata ni Sean. Salamat, Benjamin. Mabait talaga si Benjamin sa akin. Sa sobrang sigla, pumasok si Sean para magbuhos ng baso at muling lumabas. Medyo tinukso siya ni Jack, Ethan, at ng iba pa. Mr. Bailey, may natitira pa ba? Bakit hindi mo rin kami binuhusan ng baso? Oo, lahat ay may bahagi. Kung gusto mo, ibuhos mo ito. Nagmamalaki si Sean, umupo, at masayang humigop ng katas ng prutas, ninanamnam ang bawat patak. Ang pagkain ng barbecue at pag-inom ng fruit juice ay sadyang napakasarap. Napabuntong hininga sina Ethan, Jack, at Bradley at walang choice kundi ang magbuhos ng juice. Binuhusan din nila ng baso si Edwin. Pagdating ni Benjamin sa itaas ay inubos na ni Arisa ang kanyang paelya, kaunting barbecue na lang ang natira. Wala na bang yogurt?
Tanong nito sa kanya. Napansin ang Juice, mayroong nasa refrigerator, ngunit hindi magandang kumain ng malamig na pagkain sa gabi. Kumain na lang ng juice. Dinala niya iyon sa lobby niya, at humigop siya ng ilang lagok. Iyon ang paborito niyang prutas. Umupo ang lalaki sa isang tabi at naghintay hanggang matapos siyang kumain bago nagsimulang maglinis. Kukunin ko ang mga pinggan. Umupo ka muna saglit bago matulog. Paalala niya bago lumabas ng kwarto. Mula sa likuran niya, tumawag si Arisa, habang nandoon ka, tingnan mo ang mga bata at tiyaking nakatago sila ng maayos. Sige, dahan-daang isinara ni Benjamin ang pinto, pagkatapos ay lumapit upang tingnan ang mga bata. Kabanata 1370. Pumunta si Benjamin sa silid ng mga bata at nakitang sinipa ni na Jessie at Jasper ang kanilang mga kubrekama. Inilapag niya ang mga pinggan sa kanyang kamay para maisuksok ng maayos ang mga bata. Sa sandaling iyon, biglang umupo si Oliver, kinusat ang kanyang mga mata. Daddy, itinagilid niya ang kanyang ulo at tumingin kay Benjamin. Ang malambot at matamis na boses na iyon ang lubos na nagpatunaw sa puso ni Benjamin. Isang magaan na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi habang marahang ginulo ang buhok ng binata. Bakit hindi ka natutulog? Nanaginip kaya ang batang ito? Kailangan kong umihi. Nang kalahating nakapikit ang mga mata, gumapang si Oliver mula sa kama nang hindi suot ang salamin, dahilan para magulong sina Tim at Zachary nang gumapang siya sa kanila. Ihahatid kita doon. Inabot ni Benjamin at binuhat ang maliit, na nakapatong sa kanyang balikat at natutulog. Pakiramdam ni Benjamin ay lamambat ang kanyang puso. Magiliw niyang tinapik ang ulo ng maliit at binuhat si Oliver sa banyo. Matapos umihi ang kanyang anak, binuhat ni Benjamin ang bata pabalik sa kwarto. Muling nakatulog si Oliver sa balikat ni Benjamin. Muling natunaw ang puso ni Benjamin nang makita niya ang kaibig-ibig na munting mukha ng kanyang anak. Yumuko siya, maingat na inihiga si Oliver, at hinayla ang kubrekama para itago ang mga bata. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig nang makita ang anim na kaibig-ibig na mga bata na mahimbing na natutulog sa kanilang mga kama. Tumayo siya sa tabi ng mga kama at pinagmasdan ang mga ito saglit bago pinulot ang mga pinagkainan para lumabas ng kwarto ng mga bata. Sa baba, si Sean at ang iba pa ay nag-i-enjoy pa rin sa ilang inumin at late night snack. Nang makitang bumababa si Benjamin, masigasig nilang inanyayahan siyang uminom. Mauna na kayo, busy ako. Tumalikod si Benjamin at tinungo ang kanyang pag-aaral. Matapos kumain at uminom ng ilang sandali si Sean at ang iba, nagsimulang hindi komportable si Ethan. Kung tutusin, nag-o-overtime pa ang amo niya, pero heto siya, nagpapakasasa sa masasarap na pagkain at inumin. Feeling really sorry, siya ang unang tumawag dito ng gabi. Hindi na ako umiinom, may gagawin pa ako, magpatuloy kayo. Tumakbo si Ethan, kailangan ba yon? Natigilan si Sean. Ipinagpatuloy niya ang paghikayat kina Jack at Bradley na uminom kasama niya. Maayos ang pakiramdam ni na Jack at Bradley, at nagkaroon pa sila ng kasiyasyang pagkain kasama si Sean. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng maraming ingay. Nang matapos ang kanyang trabaho hanggang heteng gabi, lumabas si Benjamin upang hanapin sina Sean, Jack, at Bradley na natutulog sa sopa sa sala. Nakakunot ang noo niyang naglakad at binigyan si Sean ng isang siko sa paa. Nagising si Sean, amoy alak. Nang makita niya si Benjamin, napangiti siya ng nakakaloko. Hoy, Benjamin! Ilang beses na kumunot ang isang ugat sa noo ni Benjamin habang nakatingin siya kay Sean, nagsasalita sa malamig na boses. Bumalik ka sa kwarto para matulog. Napaatras siya ng isang hakbang, lumingon, at pinandilatan sina Jack at Bradley. Kunin mo ang dalawang ito. Nagulat, nagising si Sean at nagmamadaling tumugon, Roger that. Umupo siya at lumapit para bigyan ng sipa sina Jack at Bradley para gisingin sila gaya ng ginawa ni Benjamin kanina. Magkasama nilang ainalalayan ang isa't isa habang pabalik sila sa guest room para magpahinga. Umakyat si Benjamin, huminto muna sa kwarto ng mga bata para sumilip. Nang makitang mahimbing na natutulog ang mga bata, tumalikod siya at bumalik sa kanyang kwarto. Pagpasok sa kwarto, nakita niya si Arisa na nakaupo sa kama, nanlilisik ang mga mata at hindi nakatutok. Kinusat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kilos ay sumasalamin sa kay Oliver. Sobrang cute, at mapagmahal. Bahagyang tumawa si Benjamin. Manang-mana sa kanya ang cuteness ng mga bata. Lumapit siya, yumoko para mapalapit sa kanya sa antas ng mata, at tinitigan siya. Anong ginagawa mo?
Bahagyang napaawang ang mga labi ni Arisa nang bigla itong humarap sa kanya. Sumagot siya sa malambot at matamis na boses, kailangan kong gumamit ng banyo. Habang tumatawa, masuyong ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok bago siya tuluyang binuhat sa kanyang mga bisig. Inaantok na si Arisa, nakasandal sa kanya, naamoy niya ang pamilyar na pabango na iyon, at bago niya ito namalayan, hindi niya namalayang nakatulog siyang muli. Ang kanyang instinct na manatiling gising upang harapin ang tawag ng kalikasan at ang akit ng pagtulog ay nag-iwan sa kanya na napunit. Mahirap para sa kanya na sabihin kung gising siya o nasa panaginip pa rin. Si Benjamin, sa kabilang banda, ay alam na alam ang katotohanan. Nang makita siyang hindi gumagalaw, wala siyang choice kundi gisingin siya. Honey,